Magandang araw po sa lahat, wina po ito ng Splat Communications. Aalamin po natin ngayon kung sino ba talaga ang nagsasabi ng totoo ukol sa mga sinasabing secret deal o gentleman's agreement sa pagitan ni President Xi ng China at dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Sa aming palagay ay napapanahon na upang maipaliwanag ito ng lubusan, upang maiwasan ang pagkalat ng mali at peking impormasyon. Ngunit bago po kami magsimula ay amin po kayong papakiusapan na huwag po sanang mag-skip ng ads. Mag-subscribe at follow at sana tangkilikin niyo po ang pagiging channel membership. Maraming salamat po. Latagan po natin ng maayos na konteksto ang mga pangyayari. Ilang araw ang nakalipas ay nagkaroon ng press conference si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. bago bumalik ng Pilipinas pagkatapos ng matagumpay na trilateral summit ng Japan, Estados Unidos at ng Pilipinas. Panoorin po natin ang mga katanungan at mga sinabi ni PEM ukol sa issue ng secret deal sa China ni FPRRD. I always have had three questions. Number one, is there such an agreement? Because we do not know anything about it. Even during the transition from the Duterte administration to my administration, wala silang sinabi sa amin, meron ganito na kailangan yung pakinggan. Kailangan natin sundan dahil naipangako natin sa kaibigan natin sa China, mga kaibigan natin sa China. So, now, with the confirmation of the Chinese embassy, we now know that there was a secret agreement. Malinaw naman po ang sinabi na ito ni Pangulong Ferdinand Marcos. Wala pong nabanggit ang pamunuan ng dating administrasyon ni Pangulong Duterte sa transition period sa pag-endorso sa papasok na pamahalaan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ukol sa kasunduan na yan sa West Philippine Sea. Para po sa amin ay mali po iyan at isang napakalaking kakulangan at kapabayaan ng nagdaang administrasyon na hindi fully sinabi o dinisclose ang naturang kasunduan. Napaka-irresponsible pong itago ito. O di kaya talagang sinadyang hindi ipaalam ni Pangulong Duterte. Kasi mayroon talaga silang long-term game plan na guluhin ang pamahalaan ni President Marcos Jr. Mukhang hindi malayong posibilidad ang ganitong sitwasyon. Now, this is the second question that I have is, what is contained in the secret agreement? Ano ba ang pinangako ng Duterte administration sa China? Dahil hindi pa natin alam eh. O ngayon pa lang natin talaga, ngayon lang tayo nakakatiyak na meron pala talagang agreement. Tawag nila sa gentleman's agreement, tawag ko dyan secret agreement. Hindi namin alam, walang dokumento. Hindi ko nga maintindihan. Very experienced lawyer si President Duterte. Ang abogado, lahat gusto nila, nakasulat lahat yan. Bakit walang nakasulat na kahit isang papel? Bakit walang video? Bakit walang announcement? Nothing. Bakit hindi nila sinabi? Kung gusto nila isikreto, bakit hindi nila sinabi sa amin nung kami pumasok? Sabihin, meron kaming usapan, dapat sundan natin. And for whatever reason, huwag mong sasabihin sa taong bayan. Malinaw po ang mga punto at katanungan dito ni Pangulong Marcos Jr. Bakit walang kahit anong formal na sulatin ukol dito? Tama rin po siya ng kanyang sinabi na bilang isang magaling na abogado at prosecutor ni dating Pangulong Duterte, dapat ang lahat ng kasunduan ay may kasulatan. Kung nakaligtaan mang banggitin sa pamamagitan ng verbal endorsement, ay mayroon pang mababalikang mga dokumento sa pagko-confirm ng mga kasunduang ito. And that's my third question. Why is it secret? Why is it secret? Because don't tell me it was just an oversight na hindi nasulat. Deliberate yung hindi sinulat. Deliberate yun. It was decided in the last administration that we will not record this. It was decided in the last administration we will not announce it to the Filipino people. Kami po ay sumasang-ayon na ito ay sinadya na hindi ipaalam at walang balak na ipaalam, lalo na sa ating mga Pilipino. Itinago po ang kasunduang ito para tayo ay pagmukhaing mangmang at tanga. The Filipinos deserve the truth. Ang isang bagay po,
kapag itinago ay maituturing na sin of omission. Pangloloko po yan o pambubudol sa taong bayan. Sa punto pong ito ay aming ipapaliwanag kung bakit sa aming palagay ay sinasadya na itago ang mga bagay na ito. Matatandaan ay bumisita si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa China noong nakaraang taon at nakipag-usap muli kay President Xi Jinping. Ito, panoorin po natin ang balita courtesy of Jimmy Pito. Nakipagpulong si dating Pangulong Rodrigo Duterte kay Chinese President Xi Jinping. Wala raw problema dito si Pangulong Bongbong Marcos. Pero ang sabi ng isang eksperto, tila gustong iparating ng China sa Amerika na may impluensya siya pa rin dito sa ating politika. Nakatutok si JP Soriano. Hinarap ni Chinese President Xi Jinping si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa pagbisita niya sa Beijing kahapon. Si Duterte may hawak na walking stick na makipagpulong kay Xi. Kasama niya noon si dating Executive Secretary Salvador Medialdea. Sa ulat ng Chinese State Television, sinabi ni Xi sa pulong na handa ang China na isulong ang matibay at pangmatagalang relasyon sa Pilipinas. Pinuri rin ni Xi si Duterte sa naging kontribusyon sa pagkakaibigan ng dalawang bansa. Nagpasalamat naman daw si Duterte sa naging tulong ng China sa Pilipinas noong kasagsagan ng COVID-19 pandemic. Sabi ni Chinese Foreign Ministry spokesperson Hua Chunying, sinabi raw ni Xi kay Duterte na pinahalagahan niya ang anyay strategic choice o yung diskarteng pinili ng dating Pangulo para raw mas mapabuti pa ang relasyon ng Pilipinas at China noong panahong Pangulo pa si Duterte. Ang pulong ni Duterte at Xi nangyari ilang araw lang matapos ang ika-7 anibersaryo ng arbitral ruling na pumanig sa Pilipinas kaugnay sa agawan ng teritoryo sa South China Sea, bagay na hindi kinikilala ng China. Si Pangulong Marcos alam daw na pupunta sa China si Duterte para sa pulong kay Xi. Wala naman daw problema rito para sa Pangulo. Alam ko naman ang pupunta siya at magkaibigan sila, magkakilala sila. So I hope that napag-usapan nila yung mga issue na ngayon na mga nakikita natin, yung mga shadowing, yung mga kung ano-ano, para naman magkaroon tayo ng progress. Kasi yun naman talagang habol natin, patuloy ang pag-uusap. Kaya I welcome any new lines of communication. If that is President PRRD, then good. I'm sure he will be able to tell us what happened during the conversation and see how that affects us. Sabi ng isang international relations expert, wala man daw sa posisyon ngayon si dating Pangulong Duterte. Maituturing pa rin daw siyang maimpluwensya. Malinaw na mensahe raw ito ng China para sa Amerika. So China is sending a message to the United States that it has some influence over Philippine politics and over Philippine foreign policy, even if the Philippines under President Marcos has pivoted towards the United States and away from China. Kita naman po dyan na maayos ang paliwanag ni Pangulong Bilian na siya ay umaasa na kanyang malalaman ang napag-usapan sa biyaheng yan. Tandaan po natin, tapos na po ang panahon ng transition period na tinatawag sa pagitan ng Duterte at Marcos administration nang mangyari ang biyaheng iyan ni dating Pangulong Duterte papunta sa China. Ang tanong po dyan, inimbitahan ba si dating Pangulong Duterte o siya ang kusang bumiyahe dyan? Kung ang pamahalaan ng China ang nag-imbita kay dating Pangulong Duterte, ay malinaw naman ang pahayag ng expert na nagsasabing ginagamit ng China ang kasikatan at impluensya ni dating Pangulong Duterte upang ipakita sa Amerika na malakas pa din ang impluensya ng China sa Pilipinas. Ngunit hindi pa po yan ang aming patunay na sinadya na itago ang secret na gentleman's agreement sa pagitan ni Digong at Xi Jinping. Ito po, matatandaan po na pagbalik ng Pilipinas, dumalaw pa si dating Pangulong Duterte sa Malacanang upang di umano ay i-report kay President Ferdinand Marcos Jr. ang napag-usapan ni dating Pangulong Duterte at Chinese President Xi Jinping. Yan po ay perfect na pagkakataon upang sabihin ang lahat ng napag-usapan at lahat ng napagkasunduan, dati man o pangkasalukuyan. Sa punto po na iyan ay malimit na ulit ang pananakit, panggigipit at sa ating mga Coast Guard at mangingisda sa ating mga teritoryo sa West Philippine Sea. End of part 1. Ano po ang masasabi niyo rito?
Maari lamang po na pakitala ang inyong mga saloobin sa ating comment section. Abangan nyo po ang ating part 2. Sa ngalan po ng Splat Communications Team. Maraming salamat po sa inyong patuloy na support. Hanggang sa susunod. Stay safe. We na out. Bye.